Right? And sa good side naman guys, sabi ko nga may mga new opportunities, new beginnings para sa inyo guys, no? So, and ito yung magdadala ng success. So, bibigyan ka pa ng maraming option ni universe, mga kapiksi, para mas lalo pa mag-expand yung buhay mo. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko mag-experiment kayo. So, ituloy-tuloy nyo lang yan mga kapiksi. Pag sinabing experiment, parang hahanapin nyo kung saan kayo pwedeng umandad, saan kayo pwedeng umasenso. Parang you will try a lot of different things, no? Kumbaga parang hindi lang isa yung susubukan mo. Pwedeng magnenegosyo ka, tapos meron ka pang ibang side hustles. Tapos yung mga side hustles mo, parang marami, iba-ibang klase. Hello guys, hello Cancer, Happy New Year, Happy 2024 sa inyo mga kapiksi. Ang pamagat ng ating episode for tonight is 2024 kapalaran. Para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So dito sa deck na to mga kapiksi, titingnan natin kung ano yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay para ngayong 2024. So yung first message para sa inyo guys, within the next few weeks. So, yan ay isang timeline, no? Yung next na mensahe sa inyo, guys, ask your angels. And another message, be assertive, mga kapiksi. Alright? So, within the next few weeks, mga kapiksi, pagpasok ng 2024, mararamdaman nyo yung pagsagot sa inyong mga hinihiling, sa inyong mga bagay na minamanifest nyo, mga pinagdadasal nyo, mga pinagpapanata nyo, pinagnunovena nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, papakitaan kayo ng signs ni universe na they are answering your prayers, they are hearing your prayers, naririnig yung mga dasal nyo, mga kapiksi, and sasagutin yan ng ni universe, mga kapiksi, within the next few weeks pa lang ng 2024. So this is something na i-look forward mo, no, ngayong 2024 kasi napakabilis ng timeline pagpasok pa lang ng 2024 within the next few weeks. So hindi natin alam kung ilang weeks yon. Dahil sa loob ng isang taon, meron tayong 52 weeks, diba? 52 ba? 54? Alam ko 52, sorry. Correct me if I'm wrong, mga kapiksi. Pero at least may timeline kayo, guys, alright? So, maging persistent lang kayo. Ask your angels. Humingi kayo ng tulong sa inyong mga angels, sa inyong mga spirit guides, angel guides, mga kapiksi, para mabigyan kayo ng tamang direksyon kung ano yung gusto nyo mangyari sa 2024 nyo, kung ano yung mga gusto nyo makita, maranasan, ma-experience. Guys, lalo na kung naguguluhan kayo, if meron kayong kailangan pagdesisyonan, may mga bagay na nagugulumihanan kayo, syempre, kailangan pinagdadasal yan para hindi kayo maligaw ng landas and para magliwanag yung inyong isipan, mga kapiksi. Be assertive, guys. Syempre, kailangan nyo rin kumilos, no? Be assertive. Ito yung pag ano, no? Pag sinabing assertive, parang kusa, no? Make sure na may kusa kayo na kumilos, mga kapiksi. If you want to see changes, if you want to see progress, most importantly, di ba? Kung gusto mo talaga makita ng progreso, ng pag-unlad, pag-asenso, syempre, masarap magdasal. And ina-advise talaga natin yan, magdasal, mag-affirm. Pero, sinasabihan niya ng pagkilos, mga kapiksi, huwag tayong tatamad-tamad. Kahit nga doon sa mga pampaswerte subliminals natin, di ba? Palagi ko sinasabi, huwag nyong gawing panghalili sa katamaran. So, it's okay to affirm and pray, pero sabayan ng pagkilos, maging assertive, medyo lagyan nyo ng konting spice, no? Yung pagiging masikap nyo, pagtsatsaga nyo, biglagyan nyo ng inspirasyon. Hindi yung kilos lang kayo ng kilos, pero dagdagan nyo ng energy, ng inspirasyon ba, no? Creativity, ganyan, or whatever, basta nakaka-motivate, ganyan, nakaka-uplift ng spirit. Kayo na mismo yung mag-uplift ng spirit nyo. Huwag nyong hanapin. Huwag kayo maghanap ng inspirasyon sa outside sa inyong circumstance. Bagkos kayo yung gumawa ng sariling inspirasyon sa sarili nyo, mga kapiksi. And kilos-kilos para hindi kayo ma-stroke, okay? Alright, so comment down below, Cancer, if naka-resonate kayo dyan. Super nice ng mga message, no? Para sa inyo.
Ngayon naman, titingnan natin yung kaganapan sa buong taon nyo ngayong 2024. So, itong deck na to yung gagamitin natin. Shuffle ko to guys. Hanapin ko yung energy ng Cancer. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga kapiksi natin na gustong yumaman at umunlad ng bonggang-bongga, mag-avail na kayo ng course mga kapiksi, as in maganda talaga yan and magbabago talaga yung takbo ng buhay nyo. May mga promos and discounts tayo mga kapiksi. So, for updated prices, promos and discounts, mag-send lang kayo ng email guys. Alright? Cancer, kayo ay nirepresent ng Queen of Cups sa ating spread. So, ito guys, combination to ng positive and negative energy. General reading, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Medyo mahaba itong reading na to mga kapiksi kasi ito ay buong taon, no? Sisilipin natin talaga. So, yeah. So, itong spread na to para sa first quarter ng 2024. January, February, March. So, January, February, March. Pero anytime sa buong 2020, sa buong first quarter, pwede nyo itong ma-experience. Positive and negative ito guys. Meron tayong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you guys, you may be dealing with an air sign, especially pagdating sa relationship, mga kapiksi. This is more on positive actually kasi yung negative nyo papatapos na ito mga pagsubok, ito mga kapiksi, ito yung sinasabi ng mga gabay nyo na within the next few weeks pagpasok ng 2024 pa lang matatapos itong mga pagsubok nyo, mga hinaing nyo sa buhay, mga reklamo, hindi naman reklamo pero mga problema, no? Sinasabi lang natin na reklamo kasi syempre pag may problema parang feeling natin nagrereklamo tayo, pero ito yung mga challenges, pagsubok, mga hinaing nyo sa buhay mga kapiksi. These are endings guys, no? So parang binibigyan kayo ng malinaw na sign ni universe na matatapos yung mga paghihirap nyo within the next few weeks pagpasok ng 2024. So lumabas ito first quarter. So sa buong first quarter mararamdaman nyo na kumbaga parang yes, pwede nyo pa rin maramdaman yung mga pagsubok, yes, pwede nyo pa rin maramdaman yung mga challenges, pero it's going to end very very soon mga kapiksi, okay? At least matatapos na siya, no? Yun yung pinakamaganda. And kumbaga parang buntot ng bagyo, di ba gano'n naman minsan nawala na yung mata ng bagyo pero yung buntot nandun pa, so parang may paghagip pa ng konti, but makakahinga na kayo ng maluwag mga kapiksi after ng first quarter kasi talagang papatapos na tong energy na to guys. Alright, and dadating din yung time na parang tatalikuran nyo na kasi yung iba sa nyo parang feeling ko nananawa na rin kayo, nagsasawa na kayo dito sa mga problema na to, nagsasawa na kayo ng karereklamo, and yung iba talagang magkakaroon kayo ng kusa, no, na mag-shift ng inyong energy from negative to positive. So parang sasabihin nyo na sa sarili nyo na simula ngayong 2024 hindi ko nahahayaan yung sarili ko na mamroblema, hindi ko na sasayangan yung oras at panahon ko, yung energy ko sa kakaisip ng mga problema. From now on, magfo-focus ako sa positive. From now on, magiging ma-okay ako. From now on, magiging maganda yung takbo ng buhay ko. So, you also need to affirm that mga kapiksig, dapat ganun yung mindset nyo, especially kung talaga may mga problemang pinagdadaanan kayo para talagang malampasan nyo and ma-overcome nyo sila. Ilagay nyo na rin yan sa comment section mga kapiksino. From now on, magiging ma-okay na ako. From now on, starting ngayong 2024 or kahit ngayon pa lang 2023, anytime na mapanood nyo to, no? Kasi ito'y ipapublish ko ng 2023. So make sure na from now on, simula ngayon,
talagang babaguhin nyo na yung mindset nyo para hindi na kayo maghirap pa. Alright? May mga bagong kontrata na pipirmahan kayo guys, no? Especially kung ito'y trabaho. Kung nag-a-apply kayo, may mga job contracts or contracts, any contract, hindi lang sa trabaho, projects pwede. Mga sales, mga agreement, mga deals na mako-close, mga kapiksi, para sa positive naman yan. So, i-mind nyo na to mga kapiksi, new contracts, mga contract signing. Ayun, nakikita nyo. Pumipirma, di ba? So, yung iba sa inyo parang may mga negosyo rin kayo, no, na sisimulan if you are planning to have a business, mga kapiksi. Ma-approve din yung mga nilalakad nyo na mga papeles, mga dokumento, mga permits, no. Minsan matagal yung mga paglalakad ng mga permit, no, pero mapupush yan yung mga kontrata na yan, yung mga pagpirma-pirma. For some of you guys, I'm sensing, narinig ko properties, so baka meron din kayong bibili na properties sa 2024, so baka magkaroon na ng pirmahan sa mga nilalakad nyo na or mga binibili nyo na properties, mga kapiksi. So congratulations in advance sa inyo guys. Sa relationship guys, sobrang ganda ng energy nyo. For some of you, sabi ko nga, air sign energy, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart. I'm sensing na yung iba sa inyo, kung nag-aaway kayo ng person nyo guys, magkakabati kayo. And tatalikuran nyo na, parang kakalimutan nyo na yung mga nangyari sa inyo in the past, lalo na kung kayo nagkaroon ng problema ng iyong partner, not talking, not on speaking terms, not on good terms, mga kapiksi, pero nakikita natin na maririkindle yung inyong relationship. And this time, mga kapiksi, parang mas magiging sweet pa yung person mo. Parang ano siya, bagong tao, no? Hindi naman sa bagong tao, pero bagong version. Makikita mo yung bagong version ng person mo. And itong person na to, parang mas magiging sweet siya sa'yo, mas magiging maalaga siya sa'yo. You will be emotionally happy and satisfied kasi sinusuklian niya yung mga emotional needs mo, yung mga emotional na pangangailangan mo. Makikita mo na ibibigay sa iya ng iyong partner o specific person, mga kapiksi. Parang nagsisimula ulit kayo, parang honeymoon effect, ganyan. Yee! So, kilig-kilig naman dyan yung mga kapiksi natin. So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan, if you're really manifesting for that. Pwede nyo pakinggan yung mga relationship subliminals natin guys, no? Mga pampabalisa, pampamiss, pampabalik, ganyan. Pampamahal para maging sweet ulit siya sa'yo. So, marami yan. Combo-combo nyo guys. Gamitin for good intentions only. Wag sa kalandian, ha? Maraming success stories, mga kapiksi. So sa second quarter ng 2023, mga kapiksi, angel number 888, i-check nyo yung ibig sabihin niyan guys. Maaring may tawag dito, additional na mensahe sa inyo ang inyong mga gabay. And angel number 777, negative muna, mga kapiksi, mag-ingat kayo sa mga manloloko, sa mga sinungaling, sa mga scammers, sa mga liars, ganyan. Mag-ingat sa kahit anong klase ng transaction. Kung kayo ay may negosyo, business partner, mga kapiksi, mag-ingat din kayo. Kumbaga, make sure na, lalo na kung, let's say for example, magtatayo pa lang kayo ng negosyo, make sure na inaaral nyong mabuti yung partner nyo, no? Yung business partner nyo. Kasi pagdating sa negosyo guys, minsan nag-iiba yung mga ugali nila. Diba? Hindi ko alam. pero parang nag-iiba yung mga ugali, ganyan. Tapos lalo na minsan pag pera-pera na yung usapan, nag-iiba na yung tono, nag-iiba na yung ugali, ganyan. So maaring magkaroon ka ng conflict dito, tapos parang baka magkaaway kayo, baka lokohin ka nito, in short, mga kapiksi, kasi this is a very strong negative energy. Baka pag nakawan ka pa or baka lamangan ka nitong person na to. And mag-ingat din kayo sa mga transactions nyo online guys, or kahit anong transactions, kahit anong mga ginagawa nyo, mag-ingat, mga kapiksi. Alright? Kasi may mga energy ng manloloko, betrayal, guys. And to sa'yo, magbibigay ito ng lungkot. Pwedeng sa trabaho din, mga kapiksi, or more on kaperahan actually, no? More on kaperahan tsaka negosyo yung nakikita natin. So, pwedeng sa trabaho, sabi ko nga.
um, yeah, and mga transactions online. So, medyo mag-iiwan siya sa inyo ng trauma, ganyan. Medyo magiging very traumatic sa inyo kapag na-miss nyo, or kapag hinayaan nyo siyang mangyari. So, always make sure na mag-ingat kayo, guys. On the positive note, mga kapiksi, nakikita natin yung recovery nyo. Kasi, diba, sabi ko nga, matatapos yung mga problema nyo sa first quarter. Yan, yung mga problema. And eto na, magsisimula na dito yung recovery process nyo, mga kapiksi. So, pag sinabing recovery, makakabawi na kayo, guys. Talaga yung hard work nyo, nagsisikapan, nagtsatsaga talaga kayo, mga kapiksi, para ma-overcome nyo yung mga challenges, mga paghihirap nyo. And talagang unti-unti kayo makaka-recover. Yung iba sa nyo, you're finding your purpose, parang hinahanap nyo pa talaga, not sure, pero you're already taking one step at a time towards your recovery. Yung iba sa nyo, talagang nag-aaral kayo, inaaral nyong mabuti kung anong, yung iba sa nyo, feeling ko nagpaplano, no? So, and it's good to have plan, mga kapiksi, pero syempre may plano, dapat may action din, okay? Yung iba sa nyo, parang feeling ko nag-i-invest kayo sa sarili nyo, no? Investing on yourself, investing knowledge, ganyan. Ikaw yung best asset mo, kapiksi. You have to understand that. Ikaw yung best asset mo. So, make sure na nag-i-invest ka talaga para sa sarili mo, sa sarili mong knowledge, kaalaman, ganyan. It's never too late to learn. Mga kapiksi, magagamit mo yan, lalo na, guys, kung kung papasok talaga kayo sa negosyo, dapat may alam talaga kayo, mga kapiksi. Alright? So, yan yung second quarter mo. Third quarter, mga kapiksi, July, August, September, new opportunities, marami pang opportunities yung nag-aantay sa inyo. Asan yung energy ng success, mga kapiksi, okay? So, i-mind nyo na yan, success, new opportunities, guys. Yes, new opportunities, and yan, masaya yung energy nyo sa family, mga kapiksi. So, may mga toxicities, yung mga toxicities, guys, parang feeling ko, you're walking on eggshells, no? Ibig sabihin, parang, sa trabaho ito, guys, comment down below if nakaka-resonate kayo. Kung kayo ay mga empleyado, ganyan, nangangamuhan, parang you're walking on eggshells. Pag sinabing walking on eggshells, parang naninimbang kayo palagi, no, tuwing papasok kayo sa trabaho, kasi merong strong na toxic energy sa workplace nyo. So, pwedeng parang aligaga kayo ba? Nag-iingat, guys, no? Parang nag-iingat, maingat palagi. Hindi nyo alam kung what's going to happen next, ganyan. Sa trabaho nyo, sa boss nyo, or basta may very toxic na energy. So, mag-ingat na lang kayo sa mga salita na binibitawan nyo sa inyong workplace, sa inyong trabaho, sa inyong pakikisama, mga kapiksi. At saka, mag-iingat kayo sa mga pananalita nyo sa pagkukwento nyo, kasi baka may mang backstab sa'yo, no? Tapos, magamit yan against you. Parang baka may mang ahas, mang backstab sa'yo. Yung mga kinukwento mo, lalo na kung, let's say, for example, hindi maganda. Sometimes, ganun, no? Na, kasi gusto nating ilabas yung mga sa loobin natin na kapag kwento tayo ng hindi maganda sa ibang tao. Tapos, na-i-share, nagiging chismis siya. Tapos, ang nangyayari, bumabalik sa'yo. Kumbaga, nagiging against you. Oy, sabi ni ganito ka daw, ganyan. Diba? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. So, mag-ingat kayo, guys, sa mga kwento, sa mga salita na binibitawan nyo, pati dun sa mga taong kinukwentuhan nyo. Sometimes, akala nyo, close kayo, best friend nyo, ganyan. Pero, baka sila pa yung pagmulan ng ikapapahamak nyo. So, better shut your mouth na lang, mga kapiksi, para hindi kayo mapahamak. Para sa inyo din yan. Alright? And sa good side naman, guys, sabi ko nga, may mga new opportunities, new beginnings para sa inyo, guys, no? So, and ito yung magdadala ng success. So, bibigyan ka pa ng maraming option ni universe, mga kapiksi, para mas lalo pa mag-expand yung buhay mo. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko mag-experiment kayo. So, ituloy-tuloy nyo lang yan, mga kapiksi. Pag sinabing experiment, parang hahanapin nyo kung saan kayo pwedeng umunlad, saan kayo pwedeng umasenso. Parang you will try a lot of different things, no? Kumbaga, parang hindi lang isa yung susubukan mo. Pwedeng magnenegosyo ka, tapos meron ka pang ibang side hustles. Tapos yung mga side hustles mo, parang marami, iba-ibang klase.
So, parang mag-explore ka ng multiple streams of income. Yeah, yung iba multitask, no? Parang yun narinig ko, multitask. So, ibig sabihin parang nagtatrabaho ka, tapos nagnenegosyo, ganyan. Si Dr. Octopus, maraming galamay. So, parang ganun, no? Marami kang galamay, marami kang inaasikaso. And ito yung magdadala sa inyo ng success at tagumpay, mga kapiksi. And parang you're looking forward to a brand new life, no? Ngayong 2024. So, talaga tsaka nandun na yung ano nyo guys, feeling ko hindi kayo napapagod kasi very rewarding yung pakiramdam nyo. Kumbaga masaya kayo, napapagod kayo pero masaya kayo dun sa resulta, kaya hindi nyo nararamdaman yung pagod. Ganun kasi yon ka pag gusto nyo yung ginagawa nyo kahit napapagod kayo pero tapos nakakita kayo ng magandang resulta, hindi nyo talaga mararamdaman yung pagod kasi na-enjoy nyo lang. Okay, so imagine nyo na to guys, success at saka sa relationship mga kapiksi, especially within the family, talaga mararamdaman yung kasiyahan. Ayan, lumalabas na yung rainbow, although walang rainbow dito. Pero pag lumalabas yung rainbow mga kapiksi, yan ay magandang senyales na naka-recover na kayo sa mga problema nyo sa buhay, and nagiging masaya na yung pamilya nyo, no? Hindi lang ikaw pero happy family, no? So maganda yung relationship nyo with your family, nagiging masaya kayo. So damay-damay mga kapiksi. Alright, so imay nyo na yan, harmonious relationship guys, no? So yeah, Earth sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. Meron tayong water sign energy. Ito is sa fourth quarter mga kapiksi. Fourth quarter is October, November, December. So, maaari kayo magkaroon ng conflict mga kapiksi with another person. Pwedeng romantic relationship, non-romantic relationship. Maaari itong magdulot sa ng emotional pain mga kapiksi. May mga miscommunication, misunderstanding, hindi pagkakaunawaan with this person na magdadala sa ng emotional pain mga kapiksi. Strong water sign energy, earth sign energy, Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio mga kapiksi. So, daanin nyo na lang sa mabuting usapan. Pwedeng pera yung inyong pag-awayan mga kapiksi, no? Maaari kayo magkaroon ng conflict sa pera. Lalo na kung, let's say for example, pinapautang nyo, ganyan. Ganun naman yung usual. Ganyan naman yung usual na nakakaiyak, no? Yung tipong pautangan mo tapos hindi ka bayaran. Syempre nakakaiyak talaga yun kasi pinaghirapan mo yun tapos hindi ibalik sa'yo. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, medyo mag-ingat kayo sa mga pinagtatawalaan nyo paglalabas nyo ng pera, especially whether kakilala nyo or hindi nyo kakilala, dapat nag-iingat kayo. Kung maglalabas kayo ng pera guys, make sure na yung katamtaman lang, diba? Yung tipong hindi naman kayo iiyak. Let's say for example, nangihiram siya 5,000, sobrang laki naman ng 5,000, bigyan mo ng 500, diba? Sabi mo, ito lang yung kaya ko, pasensya ka na. At least nagbigay ka. I mean, 'di ba? Sana naintindihan niyo. Kaysa naman sa bigyan mo ng 5,000 tapos pag hindi binalik sa iyo, iiyak ka, 'di ba? So dapat nagse-set din kayo ng boundaries mga kapiksi para safe, no? Kumbaga, hindi niyo sila nasaktan kasi pinahiram niyo naman, pero hindi ka rin nasaktan in case na takasan kayo sa pera, 'di ba? So, yeah. Yun na lang, mag-ingat kayo, guys. Pero bukod doon, pero ito guys, no, yung gagawa sa inyo na hindi maganda, mga karma. So, hayaan nyo na sila, guys, no, kasi mga karma sila, mabilis yung balik ng karma sa kanila, lalo na pag nilamangan nila kayo, mga kapiksi, no. So, magdudusa talaga sila, mga karma sila. So, hayaan nyo na sila mga kapiksi, and ipagpasuggest nyo na lang, ipagdasal nyo na sana wag na nilang gawin and sana mahimasmasan sila. Alright? May mga travel opportunities kayo bago matapos yung taon mga kapiksi. Feeling ko ito yung gift nyo sa sarili nyo at saka gift na universe para sa inyo, na parang, at saka if you're manifesting for travel then in terms of work mga kapiksi, kung may mga nilalakad kayo na trabaho outside ng bansa, ibang country, ibang bansa, ganyan, or movement, relocation. Yung iba sa inyo pwedeng maglilipat din, relocation mga kapiksi ng bahay. So, if you're manifesting for that, maaari siyang mangyari ngayong 2024 mga kapiksi. Alright? So, yan yung kabuuan ng reading mo guys. Super positive ang Cancer. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. If na-excite kayo, bubunot pa tayo dito mga kapiksi.
And para talaga maging maswerte kayo, Cancer, sa 2024, pakinggan nyo yung ating mga pampaswerte subliminals, pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi. And meron din sa mga relationship, pampabalisa, pampabalik, pampabaliw, ganyan, pampabaliw. So, i-combo-combo nyo guys, gamitin sa mabuting intention lang guys, wag sa kalandian, okay? So, dito, titingnan natin yung mga paparating sa inyo, other messages na pwede nyo i-expect for 2024. Habang sinashuffle ko to guys, no, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, guys, ito yung reminder, no, na make sure na binibigyan nyo ng panahon yung sarili nyo na makapagpahinga and mag-meditate, mag-contemplate, and also reconnect with your spirit guides, no? Kumbaga para magpahinga kayo, tapos gamitin nyo yung time na yon para mag-reconnect, bigyan ng panahon yung inyong spiritual connection. Mga kapiksi, so magdasal, ganyan, mag-alay ng pasasalamat, manghingi ng protection, pero kailangan talagang binibigyan natin ng attention din yung ating spiritual na aspeto ng pamumuhay, mga kapiksi. After all, we are all spiritual beings guys, no? Trapped in a human form, so dapat palagi tayong nagdadasal. Alright? Yung iba sa inyo guys, maaring hindi pa kayo makalet go, medyo nahihirapan pa kayong mag-move on. Okay lang yan, take your time, wala namang masama dyan, mga kapiksi. Sometimes ganun talaga, kahit nasabihin natin na move on na, let go na, kalimutan na, if you're in that experience na talagang negative yung naramdaman mo, most of the time talagang mahirap maka-move on, and that's fine. Take your time, mga kapiksi, pero dapat magkaroon din kayo ng disiplina, no, na hanggang kailan, no? Ask yourself, hanggang kailan ako magmumokmok, 'di ba? So that kayo na rin yung mismong magkaroon ng disiplina sa sarili nyo. Sa channel natin guys, meron tayong Ho'oponopono plus self-love subliminal, pinakamabisang combo, no, para sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng mga emotional pain. Para yan sa inyong mga emotional healing, mga kapiksi. Super dami na nating success stories dyan, marami na tayong natalungan. Libre lang yan sa YouTube guys, hanapin nyo na lang sa ating homepage, pakinggan nyo para maibsan yung inyong mga emotional pain and maka-move on na kayo. Kasi pag hindi kayo naka-move on guys, yun yung dahilan kaya na-stuck kayo sa buhay nyo, and sayang yung oras, diba? So dapat sana ina-enjoy nyo na yung buhay, okay? Alright. And make sure guys, no, na pag may mga opportunities na dumadating sa inyo, like I said, diba, may mga opportunities na dadating sa inyo guys, so make sure na pag-aralan yung mabuti, kasi baka ma-miss nyo yung mga opportunities na to. Dapat you know when to take action, especially kung nagdadasal kayo, kasi pag nagdasal kayo guys, baka sinasagot na pala yung dasal nyo, tapos hindi nyo pa pinapansin, diba? So ma-miss nyo lang yung opportunity, sayang naman. So dapat aware din kayo palagi, no, kapag kayo ay nagdadasal, para hindi kayo mauwi sa kangkungan, ganyan. Alright? Okay, so Cancer, thank you so much for listening, no? I-mind nyo na yung mga pinapamind ko sa inyo sa comment section, yung mga positive energies, para talagang maramdaman nyo siya. Pwede nyo itong ulit-ulitin, panoorin nyo ngayon bago matapos yung 2023, pagpasok ng 2024, and for the rest of 2024 guys, buong taon panoorin nyo, ibangga nyo to sa mga monthly readings nyo para ma-refresh sa isip nyo yung mga energies, okay? Ito yung ating 2024 pick a card version. Kung hindi kayo naka-resonate dito guys, pwede nyo panoorin to. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.